Ayun guys, magluto tayo ng super easy chicken apretada recipe. Madali lang at masarap na pambaon or panghanda. Tara! Ayun guys, ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong tomato sauce, ground black pepper, meron tayo ditong 2 pieces ng patatas, meron tayo ditong, anong tawag ba dito? Green peas. Meron tayong tomato paste, and then meron tayong fish sauce or patis. Meron din tayo ditong sibuyas, tapos bawang or garlic. Meron tayo ditong bell pepper, isang peraso lang to, at meron din tayong 1 na carrot. Ayan, so meron din tayo ditong 7 pieces ng drumstick. So, drumstick lahat yung gagamitin natin. Pagkatapos, kung may idadagdag man akong ingredients, ilalagay ko na lang or papakita ko na lang kung ano yung mga dinagdag ko. So, tara at magluto na tayo. Ayan, so syempre, ang unang ginawa natin, nagpainit lang tayo ng kawali at naglagay po tayo ng mantika. Ang una nating gagawin is, ipiprito lang natin ng konti yung ating mga chicken drumstick. Yung tipong parang medyo may color brown sa skin para mas maging masarap. So madali lang naman ito. Ayan, so ganyan lang po. Tapos baliktarin lang natin para yung kabilang side naman ang maluto. So napakadali lang po nitong gawin. Kayang-kaya nyo na po. Kaya bumili na po kayo ng chicken. Any part of chicken, pwede nyo pong gamitin. Ayan, so kapag ganyan na po, iset aside na po natin yan. So, pwede mo naman pong skip to kung ayaw mong i-fry ng konti, okay lang po yun. So, ngayon naman po ay magigisa tayo ng sibuyas at bawang. So, after few seconds, ilalagay na po natin ang ating mga bawang. Ayan. So, igisa lang po natin ito hanggang sa medyo mag-golden brown yung ating bawang. Yun po yung aking key. Kasi kapag luto na yung bawang, automatic luto na rin yung sibuyas Saka yung aroma. Ayan, so kapag luto na po, ay pwede na po natin ilagay yung mga manok natin at igisa lang po natin ito ng kaunti. Yan, so naglagay po tayo ng patis para sa ganon habang ginigisa po natin ito, ay magkaroon na po ito ng lasa. So para manuot na po yung alat ng patis. Tapos naglagay na rin po tayo ng paminta. Yan, ganyan po yung ginagawa ko para sa pagigisa pa lang po ay may lasa na yung mga meat natin. Kung ayaw naman po ninyo, okay lang din po yon. Okay po? Ayan, so pagka kumulo na po ay haluin mo lamang po ulit. Ayan, so ngayon po ay ilalagay naman po natin yung ating mga tomato paste. So ito po ay mga 2 to 3 tablespoon ng tomato paste. Igisa lang po natin ito hanggang sa makoat lahat ng ating chicken drumstick. Yan, para kumapit din po yung tomato paste dun sa ating mga chicken ng maayos. Ayan po. So halo-halo lang po. Ayan po. So pagka okay na, yan nakikita niyo naman po, 'di ba? Nagkukulay parang dilaw na yung sauce. Maglalagay po tayo ng so bali ang nilagay ko po diyan halos nasa 500 ml na po ng tubig. Kasi nagdagdag pa rin po ako. So pwede niyo pong ganun yung ilagay niyo or dagdagan niyo na pa po. Depende po sa gusto ninyo. Ayan, pagkatapos po, ito po ay takpan lang po natin at pakuluan. Naglagay din po tayo ng isang Knorr chicken cube. Yan. Tapos po ay i-simmer lang po natin ito sa loob ng mga 10 minutes po. Ayan, yun po yung sinasabi ko, nagdagdag akong tubig. Yan, after 10 minutes po, ayan, ganyan na po yung kinalabasan. Malambot na po yung ating mga chicken. At pwede na po nating ilagay yung ating mga patatas at carrots na hiniwa natin. Ayan, so dyan naman po ay hihintayin po natin yan or isi-simmer po natin yan hanggang sa maging malambot yung ating mga patatas. Ayan, naglagay na rin po tayo ng ating tomato sauce. Ayan, halo lang po ulit.
So kung nakukulangan ka po sa sabaw, pwede nyo pong dagdagan. Pero kapag nagdagdag po kayo, tikman nyo po uli kasi baka po magbago ang lasa. Yan. So pakuluan lang po natin at kapag kumulo na po, yun, di ba? Pagkasarap na. Ayan, so ilalagay na rin po natin yung ating natitirang ingredients. Ilagay na po natin yung ating mga green peas at isinabay na rin po natin yung ating mga bell pepper. Yan, so ito po yung magpapabango sa ating putahe. Yan, haluin lang po natin ito para hindi po ma-stuck lang sa isang lugar yung ating mga green peas para kumalat. Ayan, tapos po ay tikman po natin kung okay na po yung lasa or kung kailangan pa po nating magdagdag ng patis, asin or kung ano man. Ayan, tapos po nung kumulo na po, ayan, so okay na po, 'di ba? Malambot na po yung patatas, malambot na yung carrots, malambot na yung manok. Perfect na po ito. Napakadali lang. So kaya po subukan nyo na, gawin nyo na po ito, bumili na kayo ng manok or kung may manok kayo, gawin nyo na po ito. Tiyak ako, mapaparami ka ng kain kapag ganito ang ulam mo. So, yun lamang po. Sana po ay nagustuhan nyo po ito. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutang mag-like and mag-follow sa aking Facebook page. And mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel kung talagang natipuan nyo ito. Para sa gayon, sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video, manonotify po kayo. So, maraming salamat po and God bless you all.